Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito, naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pag-receive ng Kanyang banal at makapangyarihang salita. At naniniwala po ako na habang pinapakinggan po natin ang mensaheng ito, dinadagdagan ng Panginoon ang ating pananampalataya at naniniwala ako na yung pananampalatayang ito ay nagre-resulta ng paglakas ng ating spiritual life. Ito din po ay nagiging vehicle sa ating miracle, and even dun sa mga questions natin sa buhay, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. So sit back and relax, sa tayaan natin na tayo po ay mapagpala sa salita ng Panginoon, na tayo po ay maging pinagpala rin naman para nang sa gayon maluwalhati ang Panginoon sa ating pong mga buhay. So tayo po ay nasa third installment na po sa ating brand new series in December entitled Born for You. Why the birth of Christ matter to everyone? Bakit po napaka-importante ng kapanganakan ng Panginoong Sukristo sa lahat ng tao? So let's get started. Alam niyo po ba that there are many benefits to giving birth? Ang akala ng iba, kahirapan lang, gastos. Akala ng iba, pain lang lagi. Ang mga benefits for giving birth, of course, may mga kaakibat itong mga hindi magagandang bagay, yung kapanganakan. Pero alam niyo po ba na meron din namang mga benefit ang birth, including health benefit for the mother and father, and skin-to-skin contact with the baby. For example, health benefits for the mother. Kapag siya po ay nakapanganak na, pregnancy and motherhood can lead to easier periods. Pangalawa, lower risk of breast and other cancers. Pangatlo, a reduced risk of MS and stroke, and a boost in mood. Kung sa kabilang banda, because of the fall, mayroong paghihirap pagdating sa kapanganakan, meron din naman katulad na napag-usapan natin, katulad kay Jabez, hindi maganda yung kanyang birth. Pero nung siya ipinanganak, mapapansin natin na may kakaibang kasaysayan na nangyari sa kanyang buhay. So napaka-importante po nung bagay na yon. Ganun din naman sa mga nanay na nanganganak, may mga bagay na nagiging epekto ito hindi lamang dun sa mga magulang at pati na rin sa, of course, sa nanay at sa tatay. So kung may benefit din pala ang kapanganakan, lalo na kapag naipanganak na yung isang, lalo na kapag ito ay royalty. Itong batang ito, napaka-importante nila na binabantayan maigi, lahat ng kapamaraanan ay gagawin kasi next in line yan eh. Pagdating sa kanilang kaharian, next in line yung mga yan, pagdating sa kanilang mga negosyo, pagdating sa pamumuno. So napaka-importante po nung mga benefits na yon pagdating sa kapanganakan. Pero ang tanong ngayon, ano ba ang dalang benefits pagdating sa kapanganakan ni Jesus dito sa mundo? Kung may benefits ang kapanganakan sa mga magulang, ano naman ang benefits ng kapanganakan ng Panginoong Sukristo sa mundo na kanyang gagalawan at pupuntahan? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Napaka-importante po nito dahil once na malaman mo itong benefit na ito ng kapanganakan ng Panginoong Hesus dito sa mundo, maniwala ka, your life will never be the same again. So ito pong passage natin, ito pong text natin ngayon, ay matatagpuan natin sa Luke chapter 1, verses 67 hanggang 79. Luke chapter 1, verses 67 hanggang 79. So mamaya na po natin babasahin isa-isa habang dinidiscuss po natin itong passage na ito. So dito po sa Luke chapter 1, verses 67 hanggang 79, actually, ang context po nito ay God's blessing was resting abundantly on Zechariah and Elizabeth. Zechariah and Elizabeth. He sent them a baby boy, just he promised. Kasi nga po hindi magkaanak, may edad na nitong panahon na ito, sina Zechariah, siya po ay isang saserdote, at sa kanyang asawa na si Elizabeth. So nagpadala ang Panginoon ng mensahe sa pamamagitan ni Angel Gabriel.
At sinabi na sila ay magkakaroon ng anak na lalaki. At ang ipapangalan dito ay John. Parang kay Jesus no? Just God has instructed. Siyempre, instruction ito ng Panginoon sa kanyang angel or messenger na ang ipapangalan doon ay John. Alam niyo po ba, ang mga Hudyo po ay tinitingnan ng mga bata as a gift from God. Ulitin ko po, katulad kapag every time na tayo po ay nagde-dedicate o naghahandog, pinapaliwanag po natin ito. Ang mga bata ay regalo galing sa ating Panginoon. In fact, sabi sa Book of Psalm 127, 3-5, sila po ay heritage from the Lord. Sila po ay regalo galing sa ating Panginoon. And Israel would not follow the practices of their pagan neighbors. Ang mga bata sa kanila ay blessing. At sila po ay hindi sumusunod dun sa mga practices o kultura ng kanilang mga kapitbahay na pagano, na kung saan ina-abort ang mga bata or ina-abandon yung mga bata. Kasi sa iba, hindi ganun ka-importante, pero sa kanila, dahil nga maliwanag sa kanila na blessing itong batang ito, kahit anong mangyari, kinakailangan manatili itong batang ito. Malaking kinalang perspective pa lang Kapag ang tingin mo sa anak mo, kapag ang tingin mo sa isang bata ay hindi maganda dahil nahihirapan ka at that time, nung ikaw ay nanganak para sa kanya, o kaya na ipanganak yung batang yon sa pamilya dahil nahihirapan, o kaya naman out of wedlock, kaya na ipanganak yung batang yon, nagkakamali ka. Kinakailangan malinaw sa'yo because you'll never know what will happen to that person. Ilang mga bata nang iniwan ng kanilang mga magulang dahil nung sila'y nahirapan, ngayon senador na. Ngayon may-ari na ng malalaking kumpanya. Kasi nga malinaw yung perspective. Malinaw yung sinabi ng Panginoon na ang mga bata ay regalo galing sa Panginoon. Kaya hindi nila ito ina-abort, hindi nila ito ina-abandon kasi malinaw sa kanila na pagpapala ang kapanganakan sa batang ito. Alam niyo po ba, when you consider that 1 or 1.5 million babies are aborted each year in the United States, sa US lang po, 1.5 milyon na bata ang ina-abort taon-taon. Dr. E.T. Sullivan once said, "The greatest forces in the world are not the earthquakes and the thunderbolts. The greatest forces in the world are babies." The greatest forces in the world are not the earthquakes and the thunderbolts. The greatest forces in the world are babies. Kaya nga po ganito na lamang yung kanilang paghahanda sa dalawang napaka-importanting birth. Una, birth ni John the Baptist. Pangalawa, birth ng ating Panginoong Sokristo. So alam niyo po ba, traditionally, a baby boy would be named after his father or someone else instead of the name John. Dapat ipapangalan yung batang ito na nakasunod sa pangalan ng kanyang tatay. Zechariah yung tatay niya. O kaya may kinalaman sa pamilya. Pero ano nangyari? Hindi po pinanindigan ni Elizabeth, hindi, John ang pangalan ng anak ko. Nagtaka ngayon, na-shock yung mga tao. Bakit John ang ipapangalan dyan? Ang layo. Pero kinonfirm ito ng kanyang tatay nang isinulat niya, hindi, John ang pangalan ng anak ko. By the way, hindi nakakapagsalita nun ang kanyang tatay, si Zechariah, dahil nga hindi siya naniwala sa sinabi ni Gabriel na magkakaanak kayo ni Elizabeth. Dahil sinabi niya, matanda na ako. Sobrang tanda ko na at matanda na rin, may edad na rin ang asawa ko. Paano kami magkakaanak? Sabi ni Angel Gabriel sa kanya, dahil hindi ka naniwala, hindi ka makakapagsalita hanggang sa ipanganak ang anak mo. Sabing ganon. Kaya nga hindi siya nakakapagsalita, pero kinonfirm niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat in verse 63 ng chapter 1. At natapos na ang lahat. Siyempre, desisyon na ng tatay yun And then immediately, God opened the old priest's mouth. And eto na, nung binuksan na ang kanyang bibig, pagbukas ng kanyang bibig, nagbigay siya ng matinding papuri
sa ating Panginoon. Kapag may mga bagay na nakalaya ka o gumaling ka, dapat nasusundan ito ng hindi another kalokohan. Nasusundan ito ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. And that gives us 4 life-changing benefits of the birth of Jesus. Yung kanyang binanggit, nung siya'y nakapagsalita na ulit, ipapakita dito sa kanyang awitin, sa kanyang papuri, yung 4 na life-changing benefits ng kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo. Now, as forerunner of Jesus, kaya nga nauna si John the Baptist, and he prepares the way of the Lord. Forerunner siya ng ating Panginoong Sokristo. Kaya una siyang ipinanganak at para maihanda ang ating Panginoong Hesukristo. As forerunner of Jesus, the birth of John the Baptist shows us the benefit of the birth of Jesus. Again, the birth of John the Baptist shows us the benefits of the birth of Jesus. So join me in our message today entitled, Birth with Benefits. Birth with benefits. What are the life-changing benefits of the birth of Jesus? Ulitin ko, once na mapakinggan mo ito, maniwala ka, your life will never be the same again. Magbabago ang isip mo, magbabago ang kilos mo, tataas ang level ng faith mo dahil makikita natin at mararanasan natin yung benepisyo ng kapanganakan ng Panginoong Sokristo. Number 1, in verse 68, what are the life-changing benefits of the birth of Jesus? 68, nung nakapagsalita na si Zechariah, praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and redeemed His people. Referring to the Lord Jesus Christ. Number 1, Jesus brings liberty. Because He has come and redeemed His people. Purihin ang Panginoon. Sabi niyang ganon. Because He has come and has redeemed His people. Jesus brings liberty. Liberty is the opening of a prison door. Ibig sabihin, may mabubuksan na pintuan ng kulungan. The word redeem na ginamit dito, it means to set free by paying a price. Hindi lang siya basta pinalaya o kaya through miracle. Hindi lang ganun ang ibig sabihin itong redemption dito, redeemed. Ibig sabihin, siya ay pinalaya by paying a price. So it can refer to the releasing of a prisoner or liberating of a slave. Kasi dati para mapalaya mo ang isang slave, binili yan ng kanyang amo Kinakailangan, ibabuyback mo siya, kaya babayaran mo ulit siya. Ganun ang ibig sabihin ng redemption dito. Hindi basta-basta kikilos si Lord ng kapangyarihan niya, malaya ka na. Hindi, kinakailangan, may babayaran. Kaya kinakailangan, mapapansin natin, si Jesus Christ magbabayad. Kaya sinabi dito ni Zechariah, because He has come and has redeemed His people. So Jesus Christ came to earth to bring deliverance to the captives. Salvation to people in bondage to sin and death. You know what? Certainly, we are not unable to set ourselves free. Hindi natin kayang palayain ang ating sarili. Only Christ could pay the price necessary for our redemption. Hindi natin kayang palayain ang ating sarili, pero tanging ang Panginoong Sokristo lamang ang makakatubos sa atin. Kinakailangan i-redeem tayo. Kinakailangan mabayaran yon. Therefore, nagbubukas si Jesus ng pintuan ng kulungan. Pintuan ng kulungan ng kasalanan, kulungan ng kamatayan. Both spiritual and eternal. So binubuksan tayo doon. Kaya tayong palayain doon ng ating Panginoon. That's why kinonfirm ito mismo ng ating Panginoong Sokristo. In Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Indeed, Jesus came to set the captives free. Si Lord ay pumarito
para palayain ang mga nasa kulungan. Lagi ko nga pong sinasabi na ang kulungan ay hindi mo laging makikita sa likod ng rehas na bakal. It doesn't mean na wala ka sa likod ng rehas na bakal ay wala ka na sa kulungan. Malalaman mong nasa kulungan ka kapag hindi ka makalaya-laya sa bagay na yon. Pwedeng kulungan ng kasalanan, kulungan ng kahapon, iba't ibang mga kulungan, kulungan ng kahirapan, na kung saan hindi ka makalaya-laya doon. Ito ang dahilan kung bakit pumarito ang Panginoon. Gusto niyang palayain. He has sent me to proclaim liberty to the captives, to set at liberty those who are oppressed. He came to set the captives free. Unang-una dito sa kasalanan na ito at kamatayang spiritual at eternal. Yun ang nais ng Panginoon, mapapalaya tayo. Ngayon ang tanong, may mga bagay ba na kung saan tanikala ka? Pinaniwala ako dati na kapag may bisyo kung ganito, hindi na ako makakalaya. Once na slave ka na ng alak, ng sigarilyo, ng droga, ng kasalanan, ng immoralidad, mahirap na daw lumaya doon. I beg to disagree. Dahil kung meron malakas magbisyo dito, maniwala po kayo, hindi lang halata ngayon. Napakahirap namin, pero ginagawan ko ng paraan itong bisyong ito. Napakabata, teenager pa lang ako, 2 kahanan ng sigarilyo araw-araw. Paano mo mapagtatagumpayan yon? Minsan, amoy pa lang ng alak, amoy pa lang ng sigarilyo, amoy pa lang ng kalsada, parang gusto mo nang bumalik, pero maniwala ka kapatid, Jesus came to set the captives free. Si Lord kayang magpalaya, kaya nga wag mong iisipin, wag mong paniwalain ang sarili mo ng isang kasinungalingan na hindi ka na makakalaya, dyan sa kulungan na yan, na hindi ka makalaya-laya. Minsan sa isip pa lang, hindi ka na makalaya. Paano ka makakalaya sa totoong buhay? Pero pag malinaw sa'yo, na sinabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Jesus came to set the captives free. Jesus brings liberty. Nagbubukas si Lord ng pintuan ng kulungan, anuman yung kulungan na kinasasadlakan mo ngayon, maniwala ka, kaya kang palayain ng ating Panginoon. I don't know kung ilang taon na yan, yung kulungan na yan, but Jesus brings liberty. He came to set the captives free. Kaya niyang magbukas ng kulungan na yan na kinasasadlakan natin. Maniwala po kayo. Yan ang dahilan kung bakit pumarito ang Panginoon at ipinanganak siya dito sa mundo. Pangalawa, in verses 69 hanggang 75, He has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David, as He has said to His holy prophets long ago. 71, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant, the oath He swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear, in holiness, the righteous before Him all our days. Number 2, Jesus brings victory. Jesus brings victory, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. Hindi lang simpleng kalaban, mga bagay o mga tao na namumuhi sa iyo. Alam niyo po ba, victory means the winning of a battle. Kaya nga sinabi dito, alam niyo po, yung una pa lang, sinabi sa verse 69, He has raised up a horn of salvation. Ewan ko, pag sungay, lagi kay Satanas. Nire-refer ito. Pero madaming portion sa Bible, maraming passages na Bible, inire-refer ito sa ating Panginoong Jesucristo. Why? Because horn symbolizes power and victory. It symbolizes power and victory.
So the picture here is that of an army about to be taken captive. But then help arrives and the enemy is defeated. Bigla-biglang may nag-rescue. Kaya nga salvation from our enemies, from the hand of all who hate us. Kaya nga ibig sabihin ito ay mas makapangyarihan. Ibig sabihin ito ay mas makapangyarihan at nagbibigay ng tagumpay kaysa dun sa mga tao na kung saan umaalipin, mga tao na kung saan sinasabi dito, from the hand of all who hate us. Napansin niyo po, in the previous benefit, number 1, the captives were set free. Nabi natin, He brings what? Liberty. But in this benefit, dito sa pangalawa, the enemy is defeated. Hindi ka lang pinalaya doon. Bakit? Kapag malaya ka lang, pwede ka habulin yan eh. Nakalaya ka lang eh, hindi hahabulin ka ngayon yan. Katulad ng ginawa ni Pharaoh sa mga Israelites sa panahon ni Moses. Nung hindi niya nakaya, pinalaya sila. O sige, malis na kayo dito. Kasi natambakan na sila ng kung ano-anong mga kamalasan eh. Pero biglang binawi ni Pharaoh. Sayang din yun. Dami naming alipin. Bakit ko sila palalayain? Hinabol sila. Nakuha mo? Pwede kang palayain, nakalaya ka, habulin ka ulit. Paghabol, matalo ka, kaya lang, ang maganda, natalo sila. Ganito rin ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang basta-basta sila pinalaya. Jesus brings victory. Kaya tayong bigyan ng Panginoon ng katagumpayan. Kasi pwede kang lumaya pero hindi ka mananagumpay. Ulitin ko, pwede kang malaya, pero hindi ka naman mananagumpay. So, hindi ka lang dapat nakakalaya sa kulungan. Makinig maigi dito, hindi ka lang dapat nakakalaya sa kulungan. Dapat nagtatagumpay ka rin sa laban. Huwag mo lang ipanalangin na makalaya ako dito sa bagay dito. Parang ganito. Sana makalaya ako dito sa utang na ito. Okay yun. Nakalaya ka, may nag-redeem sa'yo, may tumulong sa'yo. Kaya lang, di naman lahat ng tinulungan na natili sila. Na maayos yung buhay, pwede kang bumalik doon. Why? Hindi naging mananagumpay. So, kinakailangan, hindi ka lang nakakalaya. Kasi pwede tayong makalaya dito, bukas makalawa, alipin na ulit tayo, matalo ulit tayo doon. So, dapat, hindi ka lang dapat na nakakalaya sa kulungan. Huwag mong ipanalangin na nakakalaya ka lang doon sa prison na yon na kinalalagyan natin. Doon sa bondage na yon na kinalalagyan natin. Dapat nagtatagumpay din tayo sa laban. Good news, there is victory in Christ. May katagumpayan sa ating Panginoong Sukristo. So Jesus brings victory. Kaya tayong bigyan ng katagumpayan ng ating Panginoon. Again, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. Makinig ka maigi dito, hindi lahat matutuwa sa kalayaan mo. Ulitin ko, hindi lahat matutuwa sa kalayaan mo, hindi lahat matutuwa pag nagtagumpay ka sa buhay. Hindi lahat matutuwa kapag graduate ka. Hindi lahat matutuwa kapag na-born again ka. Hindi lahat matutuwa pag nagbabasa ka ng Bible at nagpupuri ka kay Lord. Maraming mga tao dahil sa inggit nila sa'yo, they will hate you. Gumagawa ka ng mabuti, they will hate you. Gumagawa ka ng tama, they will hate you. Maraming mga tao, hindi matutuwa sa'yo. Ituturing kang kalaban. Ikaw ay kainggitan. Kaya nga, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. 74, here to rescue us from the hand of our enemies. Hindi ka lang dapat nakakalaya sa kulungan. Dapat nagtatagumpay ka rin sa laban. Again, mabuting ito good news natin. There is victory in Christ. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka lang basta malaya. Ikaw ay matagumpay. Dahil ipinanalo na yan ng ating Panginoon. He already won the battle 2,000 years ago. And I want you to know, kung ang Panginoon ay nagtagumpay na, ikaw ay matagumpay din. So Jesus brings victory. Lagi natin iisipin na hindi lang ako nakalaya dito and then after this, ganito na lang. Hindi.
Kaya kang bigyan ng Panginoon ng katagumpayan. Dahil nagtagumpay na ang ating Panginoon. Hindi lang ipinanganak dito sa mundo si Jesus para palayain ka sa kulungan. And after that, sa pusali ka. Nailabas ka sa kulungan, o nailabas na kayo sa kulungan na, bahala ka na dyan. Mamalimos ka na dyan habang buhay. Bahala ka na dyan kung anong gagawin mo sa buhay. Magutom ka dyan. Basta ako, pinalaya na kita. Good news. Hindi lang ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi ka lang basta na born again. Dapat nakalagay sa puso't isipan natin na hindi lang ako basta pinalaya ng ating Panginoon. Hindi lang niya ako ni-redeem ng ating Panginoon. Pinagtagumpay din ako ng Panginoon. Dahil matagumpay ang ating Panginoon, kaya niya tayong i-rescue from the hand of our enemies. I don't know kung ano yung mga enemies na yan. Pwede yan yung enemies, yung previous na umalipin. Okay? Ano yung mga bagay na umaalipin sa atin? Hindi lang tayo palalayain doon ni Lord. Pagtatagumpayin din tayo. Maniwala ka, kaya kang iligtas ng Panginoon dyan at kaya kanyang bigyan ng katagumpayan. By the way, ang maganda dito, paano mo malalaman na nagtagumpay ka? Kasi may battle ka. Ngayon ang tanong, do you have battles in your life today? Kaya ka may battle kasi gusto ka ng Panginoon ng tagumpay. Wala ka hindi masasabing, nagtagumpay ako. Ano ba naging laban mo? Wala. Paano naging tagumpay yun? Wala kang laban. Kaya nga, once na may battle ka, ibig sabihin, nakaposisyon ka na for victory. Kasi saka lamang masasabi na nagtagumpay ka kasi may laban kang naipanalo. And I want you to know, nanalo na si Lord. Kaya kaya mo ring manalo. Jesus brings victory. Pangatlo, in verses 76 hanggang 77, and you, my child, sabi dito, sinabi niya naman sa kanyang anak, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord. Sinabi niya ganon, to prepare the way for Him. Sinabi niya na yung magiging purpose ni John the Baptist. He will prepare the way of the Lord. Bakit? Ano bang gagawin? To give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of sins. Kasi magpapatawad yung ipiprepare mo. So number 3, Jesus brings amnesty. Amnesty here means canceling. Ang ganda nito, makinig ka maigi. Amnesty here means canceling of a sin. Canceling of a sin. Alam niyo po, yung ginamit dito sa Greek is aphesis. Napaka-importante po nito dito. Because aphesis means release from bondage or imprisonment. Release from bondage of imprisonment. Ano pa? Forgiveness or pardon of sins. Hindi lang natatapos doon. Letting them go. Ito na. As if they had never been committed. Yung pinalaya sa kasalanan, pinatawad sa kasalanan, as if hindi nagkasala. Bihira. Ibang klase itong amnesty na ibibigay dito. Dito sa atin, kapag sa mundo, di ba? Kapag ikaw ay, bawa, nakulong ng matagal, tapos nakalaya, ex-convict ka eh. May record ka. Iba yung amnesty na binibigay ni Lord. Iba yung pagka-cancel ng kasalanan. Tandaan, ang Panginoong Hesus ang tatapos sa kasalanan ng isang taong mananampalataya sa Kanya. Kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, kaya ni Lord tapusin yung kasalanan na yan. Ibig sabihin, amnesty. As if hindi mo kinumit, kasalanan na yon. Bakit? Ang tinding kalaban ng guilt. Pinatawad ka na ng tao, hindi mo mapatawad ang sarili mo. Tagal ka ng pinatawad, 20 years ka ng pinatawad. Pero 20 years, hindi ka pa rin matanggal-tanggal dyan sa guilt na yan. Matinding kapangyarihan, matindi rin prison ng guilt. Kaya nga, malinaw kay Lord ito. Kaya nga, Jesus brings amnesty. To give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Romans chapter 3, verse 25. God gave Jesus as a way to forgive people's sin through their faith in Him. So ikaw pala, tayo pala, ay mapapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. So once ikaw ay nananampalataya na kaya kang patawarin ni Lord, na trabaho ni Lord ang magpatawad,
Maniwala ka. Lalaya ka talaga. Ang matindi kay Jesus, eto na. Buburahin niya lahat ng kasalanan mo na parang walang nangyari. Again, aphesis. Letting them go as if they've never committed. Buburahin niya yung kasalanan na parang walang nangyari. Yes! Colossians chapter 2 verse 12, I will forgive their wickedness and I will never again remember their sins. I will never again remember their sins. Ang pangkaraniwan na pangyayari, ang pangkaraniwan na nangyayari dito sa mundo, marami naman talaga pwede kang mapatawad. Kaya lang di nabubura sa isip yon. Nangyari na ba sa iyo? May napatawad ka? Nagkasala sa iyo yung asawa mo, kaya ikaw sa kanya. Okay na, sweet-sweet na ulit kayo. After a few days, a few weeks, a few months, nung nagkamali ka, ibinabalik. Maraming mga tao, hindi lang naman hysterical historical din. Last week nga Nung isang buwan nga Tapos last year, ginawa mo yan. Kailangan maintindihan mong maigi to. Bakit? Kapag hindi nagkaroon ng amnesty, na katulad ng binibigay ng ating Panginoon, itong forgiveness na ito, maniwala ka, makakargahan ng kasalanan hanggat bumibigat na ito. Kasi isipin mo, ang dami ko nagawang kasalanan dati, tapos ka ngayon, ang bigat na yan. I will forgive their wickedness and I will never again remember their sins. Para yan nasa computer. Nakakala ko kapag binura mo, burado siya. Andun lang pala siya naka-imbak. Tapos, apektado pala yung buong computer sa lahat ng binura mo kasi bigat pa rin siya. Nakita mo? Ganyan ang tao. Kapag simpleng forgiveness lang ang ibinigay sa'yo at tinanggap mo, maniwala ka, naka-imbak pa rin yung kasalanan dyan. Maliwanag kay Lord to. Hindi, ang bigat pa rin. Kaya lang si Jesus Christ, to give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of sins. Ito palang kapatawaran na ito, kapag nagbigay ng kapatawaran ng Panginoon, sinabi niya, I will never again remember their sins. Ang tawag dito ay justification, just as if I've not sinned. Simplihan lang muna natin, justification, just as if I have not sinned. Now the question arises, is justification just? Sabi nga nung iba, paano naging just ang justification? Ito argument nila, if God is holy, how can a holy God forgive a guilty sinner? Okay yung hindi guilty. Pero paano yung badal na Diyos patawarin yung isang guilty na makasalanan? Asa ng holiness doon? Ano yung compromise? Ganyan-ganyan na lang? Sipin mo maigi to. Ganun ba si Lord nagko-compromise? Teka lang. The answer, listen to this, is that justification is not or does not excuse our sin. Pag sinabing justification, hindi ka excuse sa kasalanan mo. Justification does not ignore our sin or endorse our sin. Hindi ganun ang justification. Just si Lord. Anong ibig sabihin ng justification? Sabi, just as if I not sinned. Sabi dito, litin ko, justification does not excuse our sin. It does not ignore our sin or endorse our sin. Rather, our sin is fully punished. Kinakailangan iserve pa rin yung penalty ng sin na yun. Bakit? Just ang Panginoon. Paano nangyari yon? Ito na, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Christ took our penalty. Siya na ang kumarga ng penalty para sa atin. Kaya He paid the high price. He was our substitute.
Kaya nga sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 18, He was not guilty, but He died for people who are guilty. Yan ang justification. Hindi niyan in-excuse yung kasalanan. Hindi niyan in-ignore yung kasalanan. Hindi niyan in-endorse yung kasalanan. Just ang Panginoon. Pero dahil sa justification na ibinigay ng ating Panginoon, siya ang nagbayad. Siya ang kumarga ng penalty ng ating kasalanan. Now, because the wrath of God is satisfied in Christ, we are free from condemnation. Kaya nga sinabi, di ba? My God, why have you forsaken me? Why? At that time na ikarga sa Panginoong Hesus lahat ng kasalanan. Na ikarga kay Jesus Christ yung kasalanan. Nabi nga, pansamantalang pagtalikod ng Ama sa anak. Bakit? Pagpapakita yon na kinakailangan i-serve pa rin yung kaparusahan. Sinabi ng Panginoon, it is finished. Remember that God remains both fair and just. He makes sinners right in His sight when we believe in Jesus Christ. Kaya nga kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, hindi nun sinabi na, hayaan mo na yan, yung kasalanan na yan. Dapat ang malinaw sa'yo, kaya ganito na lang, honestly, kaya ganito ko na lang kamahal si Lord sa buhay ko. Kasi ang akala ng tao, basta pinatawad ka ni Lord. Kasi hindi naman sa kanila malinaw tong justification eh. Hindi ka lang basta pinatawad ni Lord. Yung parusa na sana sa'yo, kinuha niya. Why? Just siya. Fair ang ating Panginoon. Holy ang ating Panginoon. So kinakailangan, bayaran yung kasalanan na yon. So kinakailangan, may magtubos sa'yo. Siya na tumubos. Kaya ang ibig sabihin nito, canceling of our sin. Because we have a spiritual debt na kung saan hindi natin kayang bayaran yung pagkakautang na yon. At ang Diyos ang nagbayad, ang Panginoong Hesus ang nagbayad, kinancel niya yung payment para doon sa kasalanan natin. Sa pamamagitan ng pagpo-provide ng tagapagligtas at tutubos sa atin. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Colossians chapter 2, verses 13 hanggang 14. Tignan niyo po ito. You were dead because of your sins. Biruin mo, pumapatay ang kasalanan. And because your sinful nature was not yet cut away. Then, bago ko ituloy, lahat ng mga tao na wala ang Panginoong Kristo, ang tawag sa kanila, dead. Spiritually dead. Kaya nga kapag nawala yung taong yan, na walang relasyon kay Lord, perno yung taong yan. Kaya nga kinakailangan ang Panginoong Kristo. Kaya sabi dito, then God made you alive with Christ. For He forgave all our sins. Ito na, 14. He canceled the record of the charges against us. Ito yung amnesty. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Kinancel na ng Panginoon yung charges against atin. So God is merciful to the unrighteous and remember sins no more. Hebrews chapter 8 verse 12, I will forgive their wickedness. Hantindi. And I will never again remember their sins. This is amnesty. Cancel ng kasalanan. Again, ulitin ko, parang hindi ito, pero hindi ito yung isang computer. Na kung saan, kapag cancel mo, kapag delete mo, naiimbak, at nandudun pa rin, kala mo porket nabura na, wala na. Kaya minsan, nagtataka ka, bakit bumababa itong memory na ito? Bakit bumabagal? Eh, hindi mo naman totally nawala yun eh. Kasi nandudun lang naman pala. Nandudun pa rin dun sa basurahan.
Minsan, alam mo, yung mga kasalanan na yan na pinatawad. Di ba? Pinatawad natin sarili natin, pinatawad tayo ng ibang tao. Minsan makakalaya ka ng bahagya, pero mamaya dyan, nandoon pa rin yung bigat. Bakit? Naglagay ka lang ng basura sa puso't isipan mo. Pero ang kagandahan ng Panginoong Kristo, hindi ganon. Kapag bura ng kasalanan na yun, pag-cancel, wala na. I will never remember their sins. Malaki ang magagawa sa iyo nito pag naunawaan mo ang justification. Remember, God ceasing to remember our sin is not voluntary amnesia. Ibig sabihin, nung hindi na inalala ni Lord yung kasalanan natin, ibig sabihin, pansamantalang nagka-amnesia ang Panginoon, hindi. Ang ibig sabihin niyan, mercy. God does not act against us according to our sin. Ito yung susunod natin. Again, Jesus brings amnesty. Kinancel niya yung kasalanan na yun as if wala kang naging kasalanan. Ang bigat. Yun yung amnesty binigay ng Panginoon. So makakalaya tayo na hindi feeling natin, tingin pa rin ng mundo, ex-convict ako eh. Tingin pa rin ni Lord naman, yung alam mo, kaya kay Lord. Pinatawad ka na ni Lord, pero sasabihin mo, kaya kay Lord kaya dami kong nagawang kasalanan bago ko na born again. Dapat hindi ka ganon. Dapat confident ka sa pagharap kay Lord. Hindi mayabang, pero ipinagmamayabang mo ang galing ng Diyos na nagpatawad sa akin. Hindi mo maitutulad sa iba dahil kakaiba siya. Pagdating sa pagkakancel ng kasalanan, hindi niya inaalala yung kasalanan na yun. Kaya ang sarap lumapit kay Lord. Minsan kasi kapag napatawad ka ng isang tao, di ba, nagkasala ka sa kanya, pinatawad ka na. Ang hirap na ulit lumapit. Why? Kasi alam mo, may utang ka sa kanya eh. Kasi alam mo, nagawan mo siya ng kasalanan, kaya pag lumapit ka sa kanya, it's either hindi ka na lumapit o paglapit mo, hiyang-hiya ka. Nakuha mo, nangyari na ba sa'yo yan? Yung pinatawad ka naman, pero nahiya ka na ulit. Hindi ganun si Lord. Kaya nga masarap, napaka-confident ng paglapit sa Panginoon kapag malinaw sa'yo ang justification. Just as if I have not sinned. Jesus brings amnesty. Last but not the least. Ito yung sinabi ko kanina. Verses 78 hanggang 79. Because of His tender mercy, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun, ganda na ito, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Number 4, Jesus brings mercy. Diba sinabi ko kanina? Yung hindi na inalala, yung hindi na pag-alala ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan, it is not a voluntary amnesia. Hindi nagka-amnesia si Lord. Nawala ng power ng alaala si Lord. Hindi ganon. Ang tawag doon, mercy. Mercy. Dito sa part na ito, nakakapagsimula ka na ulit. Bakit binigyan ka ng mercy ng ating Panginoon? It is the beginning of a new day. Kaya nga sabi dito, because of the tender mercy of God, by which the rising sun will come to us from heaven. Kapag ikaw, ganda na ito, kapag ikaw nabigyan ng mercy ng Panginoon, kapag ikaw ay nakaranas ng kapatawaran ng Panginoon, may panibagong panimula ito. Hindi yun nabulok ka na sa kahapon mo. Lagi mong iisipin na ito ay bagong panimula sa aking buhay. Na parang ipinanganak ka ulit. Na hindi ka tad ng matinding kasalanan, na hindi ka tad ng bigat ng mundo, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven. Now, alam niyo po ba, grace and mercy are closely related concepts that are foundational to our faith. But, they are not the same thing. Anong pinagkaiba nila? Una, spelling. Magkaiba talaga. Pero alam niyo po ba, grace, it means God's love given to us, even though we don't deserve it. Pag sinabing grasya ng Panginoon, ito yung pagmamahal ng Panginoon na ibinigay sa isang tao na hindi niya naman deserving yon. Ito yung pagmamahal ng Panginoon na ibinigay sa atin na hindi naman natin deserving. Ganda ng lesson natin next week. May kinalaman sa matinding pagmamahal ng ating Panginoon.
At pag naintindihan mo yung love na yun ni Lord, maniwala ka, it will totally change your life. Grace. Love given to us even though we don't deserve it. Pero anong ibig sabihin ng mercy? It is God's compassionate action when He holds back what we deserve, such as punishment. Grace, binibigay ng Panginoon yung pagmamahal na hindi mo naman deserve. Mercy, deserving ka na madala sa impyerno, pero hindi niya ginawa. Deserving ka na maparusahan ng matindi, pero hindi niya ginawa. Ang ibig sabihin nun, mercy. Kaya nga ako may mga kinausap ako nung mga nakaraang buwan, sabi ko, tama, dapat just din tayo katulad ng ating Diyos. Pero maglagay ka rin ng mercy. May mga tao na kung saan deserving sila sa puot natin, sa parusa natin. Pero ang mercy, yung deserving siya. Yung deserving ka sa kaparusahan na yon, pero hindi pinataw sa'yo. Yung kasalanan na yon. Example ng mercy, kapag hindi ka nahuli o natikitan, bawa nag-overspeed ka, hindi ka nahuli. Tapos, nagkaroon lang ng verbal warning. Parang ganito, minsan nahuli po ako sa loob ng SBMA. Alam niyo naman yun sa Subic, di ba? Pakahigpit pala doon pag first timer ka. Nako, first timer po akong bumiyahe kami doon, madaling araw. Pwede ba dito? Parang walang nagbabantay naman. Doon 4 na beses ako nahuli. Pero alam niyo po, salamat, nakatanggap ako ng mercy. Sinabihan na lang po, first time po kasi ako dito. Sige po, next time po, ingat po kayo ha. That's mercy. Mercy. Ibig sabihin, deserving ka naman doon na matikitan at maparusahan, pero hindi ginawa yon. Ang grace kasi, bawa, may biktima na isang tao, anak ng isang pamilya, na injure mo, pero pinatawad ka ng pamilyang yon. That's grace. Hindi mo naman deserving, pero ginawa sa'yo kasi nagkasala ka. Pero ang mercy, na dapat ikaw ay makulong o dapat ikaw ay makasuhan, pero hindi ipinataw sa'yo yon. That's mercy. Now, because of His mercy, God does not give us punishment we deserve. Kaya nga napansin nyo dito sa text natin, to shine on those living in darkness. Mercy to those living in darkness. So yung kapanganakan ng Panginoong Hesus, nagdadala ng mercy sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Kaya ikaw na kung saan, malinaw sa iyo na ikaw ay namumuhay sa kadiliman at para bang, pwede ba akong patawarin? Pwede ba ako magbago yung buhay ko? Yes! If you are living in darkness, sinabi dito, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come from heaven to shine to those who live in darkness. Pangalawa, mercy to those in the shadow of death. Wala ka pa sa kamatayan, pero alam mo, malapit ka na doon. Kaya napansin mo, Psalm 23, sabing ganon, in the shadow of death. Kasi napansin nyo, may mga, even though I walk through the valley of the shadow of death. Kasi dati, malino sa mga army to, kapag ikaw, sa mga soldiers, kapag ikaw nasa valley ka, nasa baba, di ba, patag yun. Tapos nasa gilid mo bundok. Ibig sabihin, kawawa ka na. Nasa losing side ka na kapag ikaw nasa valley. Kaya ang tawag nila doon, Valley of the Shadow of Death. Kapag may kaaway na nandun sa taas, bakit? Kitang-kita ka, tapos sila hindi mo masyadong kita. Kaya yung sinabi, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sinabi sa Psalm 23. Kahit na feeling mo na sinusundan ka na ng shadow ni kamatayan, may mercy si Lord. Mercy to those in the shadow of death. Makailang beses nangyari sa akin buhay ito. Na feeling mo nandyan na sa tabi mo yung kamatayan. But thank God, Jesus brings mercy. Ano pa? Mercy to those in the road of distress, to guide our feet into the path of peace. Mercy sa mga
in distress ngayon. I don't know kung ano yung mga battle sa isipan natin, sa puso natin. Dahil siguro sa kagagawan natin, minsan may mga, o madalas may mga kagagawan tayo sa buhay na hindi tayo pinatutulog. May mga pangyayari sa ating buhay na in distress tayo. If you are in the road of distress, at hindi ka na makalaya-laya dyan, God can give you mercy. Ulitin ko, mercy, deserving mo yung parusang yon, deserving mo yung mga sleepless nights na yan, deserving mo yung stress na yan, deserving mo yung depression na yan, yung anxiety na yan, dahil nagkamali ka, dahil nagkasala ka. But God can bring mercy because of the tender mercy of our God. Sinabi dito, because of His tender mercy, yung deserving mo, hindi bibigay sa'yo ni Lord. Jesus brings mercy. It is the beginning of a new day. So every time na makakatanggap ka ng mercy ng ating Panginoon, dapat malinaw sa'yo, it is the beginning of a new day. Lord, sisimula po ako. Makakapagsimula ulit ako. What are the life-changing benefits of the birth of Jesus? Ito pa lang. Balik-balikan natin ito. Isabuhay natin ito. Ilagay natin sa puso't isipan natin ito. Maniwala ka. Nasa iyo ang lahat ng benepisyong ito. What are the life-changing benefits of the birth of Jesus? Number 1, Jesus brings liberty. It is the opening of a prison door. Ano man yung kulungan na yon, na kinalalagyan natin ngayon, wala ka man sa likod ng rehas, ng mga rehas na bakal. Pero ikaw ay nasa kulungan dahil di ka makalaya-laya. Jesus brings liberty. Jesus can open a prison door. He came to set the captives free. Second, Jesus brings victory. It is winning of a battle. So pwede ka kasing nakalaya, pero hindi ka naman nananalo sa isang laban. But Jesus brings victory. Kaya kang ipanalo ni Lord at kaya mo maging mananagumpay dahil kay Lord. Kung ikaw man ay tinaniman na ng mundo, na itanim sa puso't isipan mo na kahit kailan hindi ka magtatagumpay, hindi totoo yun. That's a big fat lie. Sipin mo na laging kasinungalingan yon. Why? Kung ikaw ay na kay Lord, binigyan ka niya ng katagumpayan sa iyong buhay. Jesus brings amnesty. Itong kapatawaran na ito ay hindi simpleng kapatawaran. Na kapag delete ng kasalanan mo, nakakarga pa rin yun. Iba ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Pag nag-cancel siya ng kasalanan, wala na yun. So wala na yung bigat, confident ka makakalapit sa Diyos na hindi siya katulad mo. Kapag nagpatawad ka, may nakakarga pa rin sa puso isipan. Hindi siya katulad nila na kapag nagpatawad, nandoon pa rin nakakarga sa puso't isipan. Dahil tao eh. Nakuha po natin, kaya nga Diyos eh. Ang ating Panginoon, kaya nga perfect ang pagpaparito ng ating Panginoon. Perfect na sacrifice siya para sa atin. Kasi kakaiba siya magpatawad. Pag nag-cancel siya, He will remember your sins no more. Jesus brings mercy. It is the beginning of a new day. Who needs these benefits right now? Maybe some of you ay nasa kulungan ka na hindi ka makalaya-laya. May mga tao na kung saan ang turing sa iyo kalaban. Higit sa lahat ang demonyo. Kalaban ang turing sa atin. Kaya kang bigyan ng Panginoon ng katagumpayan. Kaya kang bigyan ni Lord ng katagumpayan out of that battle na nararanasan mo ngayon. Or maybe some of you right now, ang bigat ng kasalanan na nagawa natin, at maniwala ka kaya mag-cancel ni Lord ng kasalanan because of His mercy. Yung deserving mo na judgment ay kayang pawiin ng ating Panginoon. Kung isa dito sa apat na ito ang kailangan mo, o naniniwala ka kailangan mo sa buhay, ibig sabihin, kailangan mo si Jesus. Kailangan mo ang Panginoon. At ang maganda dito, nung naunawaan ito ni Zechariah, nagdulot ito ng papuri. Napansin nyo, ito'y isang awitin na kung saan natural na nag-flow sa kanyang puso't isipan at naibitaw ang mga katotohanan na ito sa mga taong nangangailangan
ng kalayaan, ng tagumpay, ng kapatawaran, at ng mercy ng ating Panginoon. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito, I want you to close your eyes. Sa mga nasa kulungan, sa mga hindi makalaya-laya sa isang bagay, sa mga nangangailangan ng tagumpay ngayon sa kanyang mga battle sa buhay, sa mga nais ng kapatawaran sa mga nagawa niyang kasalanan, sa mga naghihingi, gustong humingi ng awa, ng mercy ng ating Panginoon, magtiwala ka kay Lord. Hindi man magawa ng iba, pero kayang-kayang gawin ni Lord para sa iyo. If you want to accept these benefits right now, accept Jesus. The Bible said in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. At sinabi niya, sino mang lumapit sa akin na hindi ko itatakwil. For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Deserving mo na ma-perish ka at magkaroon ng habang buhay na kaparusahan, but because of His mercy, kakanselin ni Lord yun, yung matinding kaparusahan na yun. If you want to accept Jesus right now, who can give you these benefits, pray this prayer with me. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kung first time mo, kapatid, na ipinanalangin ito sa buhay mo, maniwala ka, manampalataya ka. Nabi natin, ang makakaranas nito ay yung mga taong maniniwala. Ang tanong ngayon, naniniwala ka pa? Ngayong araw na ito, hayaan mo ng kalayaan ng Panginoon ay sumaiyo. Sa mga taong nasa kulungan, receive your freedom. Sa mga taong matindi yung battle na pinagdadaanan, receive your victory. Sa iyo na kung saan nangangailangan ng kapatawaran, receive this divine amnesty. At sa iyo na alam mo, manilaw sa iyo, deserving ka sa kaparusahan na ito. Receive God's mercy. Receive it right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Katulad ni Zechariah, sa panahon na maunawaan mo ito at maranasan mo ito, mag-translate nawa ito sa papurit pagsamba sa Diyos na kayang gumawa nito sa iyo ngayon. I will give you 30 seconds to 1 minute right now. Ikaw at ang ating Panginoon, just talk to Him right now. Just receive this benefit right now. Maging malinaw sa'yo
ka lang lumaya dyan, kapatid. Mamuhay ka ng matagumpay. Itaas mo, kapatid, ang Panginoong Hesus. Liberty, freedom in the name of Jesus. Victory in Christ. Lord, pagtagumpayin mo po ang anak mong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Come on, declare it. Nagdadala ng tagumpay ang Panginoon. Nagka-cancel ng kasalanan ng Panginoon. Nagbibigay ng mercy ang ating Panginoon. Itaas mo ang pangalan ng ating Panginoon. You're deserving, Lord. Katulad ng ginawa ni Zechariah, nung siya ay nakalaya, nung siya ay nakapagsalita muli, nung siya ay nakareceive ng pagpapala galing sa iyo, nung siya ay nakareceive ng mensahe patungkol sa Panginoong Kristo, nagbigay siya ng papurit pasasalamat sa iyo. Kaya hayaan mo, Panginoon, na natural na mag-flow ang papurit pasasalamat sa aming mga puso habang kami nabubuhay. Hayaan mo po, Panginoon, na sa pamamagitan namin maluwalhati ang pangalan mo dahil sa ginawa mo, Lord. At maunawaan din ng mga tao na hindi lang para sa amin to, para din sa kanila ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Salamat sa iyo na nagbibigay ng liberty. Salamat sa iyo na nagbibigay ng victory. Salamat sa iyo na nagbibigay ng amnesty. At salamat sa iyo nagbibigay ng mercy. Marapat sa iyo, Panginoon, mabigyan ng papurit pasasalamat. Marami pong salamat, Panginoon. At ngayong oras na ito, kapatid, tanggapin natin ang pagpapalang ito. Selyuhan natin lahat ng napakinggan mo na huwag manakaw ito ng kalaban sa kabila ng mga battles at problema na dinadaanan natin sa buhay. Maging malinaw sa iyo, kapatid, na hindi mo kaya pero kinaya ng ating Panginoon. Hindi mo deserving, yes. Pero dahil mapagmahal ang ating Panginoon,
Ganito ka-importante yung dahilan ng ipinarito ng Panginoong Hesus. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time i-declare ito ng man of God, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much.